Eto, nakikita na natin ngayon, ha? Yung mga dagdag, ha? Yung mga nangyari kahapon, mga dagdag kahihiyan ni VP Sara. Kasi nakita natin, hindi lang pala sila piyatos yung mga sikat doon. Oo. Ang dami palang Ang mga daming bago. sikat, no? Eto, May banggitin. mga keso, may mga bacon, no? Sabi Keso, nga nila, bacon, pang fruit salad. mango, Oo. ano? At hindi lang yun, pati yung mga apelyido ng mga senador. Escudero, Hart, Oo, mga so, ganun. ang Ang Pauco, Pauco, di ba? ganun. Grabe. Nabigyan din pala ng confidential fund. Ngayon, ang sabi ni Congressman Jinky Luistro, dapat ipakita ng depensa yung mga totoong tao na yan. Yan, Kung tumanggap ba talaga ng pera o baka talagang binulsa. Kasi hanggat wala kang maipapakitang totoong tao na tumanggap niyan ng confidential fund na yan, iisipin ng mga Pilipino, binulsa talaga Dahil sa totoo lang, yung pera. palirista Yeah. Kung talagang gustong magdepensa ng tama nitong kampo ni VP Sara Duterte, ipakita niya lang yung mga totoong tao na yan, tapos ang boxing Oh, matatalo paya yung mga matatalo prosecution paya yan. yung prosecution. Kaso, the fact na doon pa lang, sa Quadcom pa lang, doon pa lang sa investigasyon ng House of Representatives at sa House Justice Committee, hindi talaga nila mai-present Nag-evade sila sa pagsagot sa House of Representatives. Kaya umabot tayo sa impeachment trial. At ngayon, nasa impeachment trial, inahamon pa rin natin si VP Sara Duterte na magkaroon ng lakas ng loob, no? Na ipakita niya sa taong bayan na hindi siya magnanakaw, hindi siya sinungaling. Di ba? Ipakita niya, pakilala niya yung mga tao na yan, no? Once and for all, ma-resolve ang question sa mga isipan ng ating kababayan na may totoong tao na pinagbigyan ng mga confidential intelligence funds. Po doon sa fruit salad, no, banggitin na lang din natin yung mga apelyido ng mga sikat na politiko. Nabanggit din dyan sila Revilla, sila Lapid, sila Ontiveros, at pati si Jokno. At almost similar yung kanyang pangalan. At sinabi nga ni Jokno, no, na kahit kailan hindi siya tumanggap ng confidential funds na yan. Isa po yan sa naging highlight kahapon na talagang nadiin talaga si Sara Duterte. No? At kanina din, ganoon din ang nangyari. Actually, yung mga abogado ni Sara Duterte, pinagtatawanan na lang talaga. Kasi bakit ganun? Bakit yung simpleng pag-oo niya, yung pagsabi niya na ina-allow yung misleading questions, kumbaga basic yun eh. Alam yun ng mga law students, definitely alam ng mga abogado yan na sa cross-examination, bawal po yung mga misleading questions. Pero in-insist nitong CPA lawyer pa naman, no, na si Attorney Ferrer, na pwede daw po yan. At kanina nakausap din namin si Panelo kasi nandiyan tayo sa impeachment hearing, no. Kasama namin siya sa lamesa, no. Kasama namin siya sa table at nagkaroon ng chit-chat, no. At ang sinasabi niya, bata kasi. Bata. So alam niyo naman kapag sinabing bata, ibig sabihin inexperience o kulang po sa karanasan, pero actually tiningnan ko yung profile nitong Attorney Ferrer, hindi siya bata eh kasi ilang taon na yung kanyang karanasan eh. Parang 15 years na siya sa practice. Pero bakit ganoon pa rin yung kanyang asal, di ba? Mala Sara Duterte, the way magtanong, mga siga. Yun ang sinasabi ng mga netizens. Ang sisiga talaga nito eh. Alam mo yung identity eh. Kanina, di ba? Kasi si Attorney Sheila Sison, nagsalita siya, di ba, na kinall out niya si Attorney Ligutan kasi bakit daw nag-post about doon sa basic information na bawal ang misleading. Nung lumabas siya ng plenary, parang galit na galit eh. Talagang tumuturo, parang principal na naglalakad sa hallway ng eskwelahan. Galit na galit eh, walang ngiti-ngiti. Si Sison, yung abogado nila Sara Duterte. Si Sison. Galit na galit, meron niya akong video, mamaya ipopost ko yan, no? Hindi niya pinapansin yung media, talaga nakatirik yung mata, ha? Paglabas na ng plenary yan. So, anong ibig sabihin yan? Pagdating sa karakter, talagang siga, nadjadyan yung karakter ng pagiging dominant, pagiging siga nitong mga abogado na ito. Except siguro kay Attorney Michael Puga na si Chis Escudero mismo yung nagsabi na medyo mas mas kalmado ito. Kanina si Ferrer talagang negatibo yung dating eh. Lahat ng abogado niyan ni Sara, magagaling yan. Siyempre, abogado yan eh. Lahat yan matatalino. Lahat yan mahusay. Mahirap lang talaga ipagtanggol. Saka siguro diba? na-acquire nila yung ugali ni VP Sara Duterte na entitled brat, no? Entitled brat di ba? May comment pre Ang bobobo ng lahat ng abogado ni Sara, sabi nung Jasmine Jade. Yan ha. Hindi kami nagsabi yan ha. Nakita ko rin yung background ni Christine Ferrer Oo. CPA lawyer yan. Talagang may magandang background yan. At isa siya sa naging successful yung tawag dito, yung compromise agreement ng BIR saka yung Mighty cigarette. Natatandaan nyo yung kinasuhan ng
Matatalino yan, pre, mahusay. smuggling, 25 billion compromise with BIR. Siya yung Siya ba abogado yun? Siya ba doon. yun? Oh. Siya yung abogado na nakipag-compromise sa BIR, sa gobyerno. Kaya medyo mabigat ang kanyang accomplishment, no? Kaya lang, yun nga, sinasabi nga ni Mahirap lang talaga yung Hindi, pagtanggol. sabi nga ni Atty. Lorna Pataho Kapunan, no, dahil nga siguro dahil bata pa, no, pinapatawad na niya yung style, pati pagiging disrespectful nitong batang abogado na to. Kasi medyo may kagaspakan minsan eh. Oh. Yung kung magsasagot at parang may pa-ismid-ismid siya kapag, di ba? Hindi katulad ng mga seasoned na mga abogado katulad ni Chel Jokno, Talaga professional eh, no? Oh, Kapunan, ni mga mahinahon. ni Tokayo Joel Chua, di ba? Napakaayos magsalita, no? At hindi napipikon. Oh, so balik tayo ro sa may mga acknowledgement receipt ha. Ano ba yung sasabi doon na Superman yan? Hindi naiintindihan ng mga DDS yun eh. Bakit daw may Superman sa impeachment? Sige yan. Ako nga, tawag ko doon manananggal eh. Yung yung FDO po ni VP Sara sa OVP, si Acosta, at sa DepEd, si Paharda, mga manananggal po. Bakit paano naging mananggal? Dahil ba sa Kasi itsura? hindi naman. Yung itsura secondary na lang. Oo. Dahil nakakalipad sila sa iba't ibang lugar sa loob lang ng isang araw. Paano nangyari yun? Gusto maraming biktamihin. Ano yun? Paano ba nangyari yun? Nandito sa isang lugar, Kunyari, tapos andito andito kagad sa kabila? Kunyari, nasa Metro Manila. Oh. Tapos makikita sa Visayas, makikita sa Mindanao. Oh. Nagbibigay ng ganun? confidential intelligence funds. Ano yun? Ibig sabihin, Yung loob lang ng isang araw. isang date, iba-ibang lugar? Yes. Paano naman nangyari talaga yun? Ayun nga, nagtataka nga eh. Kaya nga ang explanation ni ang side comment ni Atty. Kapunan is Superman. Baka super Kasi girl. Oo, kasi ang bilis nila lumipad. Oo. Kasi, kaya yan, mga ka-BBM, ang pwede lang po mag-disburse ng CIF, no? Una-una, syempre, yung head of agency. Pero yung head of agency, no, ibinigay niya yung karapatan na mag-disburse ng CIF sa kanyang Special Disbursement Officer, which is sa OVP si Acosta at sa DepEd si Paharda. No? Dapat sila lang po yung nagre-release o nagdi-disburse ng pera na from the CIF. No? Kaya nagtataka itong COA auditors dahil sa loob lang na isang araw, no, iba't ibang lugar yung pinag-disbursean nila ng pera sa OVP at sa DepEd, no, na magkakalayo. No? Kaya yun nga, kaya nasabi ni Atty. Kapunan na Superman pala tong SDO. At kaya ko rin nasabi na manananggal sila. Alam nyo mga kabibigyan, imposible yun yung sinasabi ni Ayama, yung mga acknowledgement receipt, iisa ang date, pero iba-iba yung lugar. Hindi pwede yung nasa Bicol, tapos mamaya-maya nasa Bohol, tapos nasa Tuguegarao. Hindi po pwede yun. Correct. Kaya mahirap talaga ipaliwanag yun. Kaya siguro mainit yung ulo. Kaya mainit ulo talaga. Kaya mainit ang ulo. Kaya mainit yung ulo mga defense lawyers. Kasi lumabas na naman yun. Napuntusan na naman sila ng prosecution. At ito pa, palerista. Yung purpose ng ibang disbursement, no, tree planting, Christmas party, hindi naman allowed yun na kukunin sa CIF ng isang agency, no? At meron pa, no, kunyari ang natanggap nila yung pera, kailan ba natanggap ng pera? December 21. Yung 120. Merong mga disbursements na prior to December 21, which means nagre-reimburse dun sa CIF, which is disallowed by COA rules, which is disallowed sa Joint Circular 2015 ng COA. Idagdag ko lang, no? Idagdag ko lang, sir, no? Kanina na-interview namin si Kong Zia Adjong. Yung kanyang observation, pansinin ninyo, karamihan ng pinaggastosan ng confidential funds, yung purchase of information. Kaya pala purchase of information yung nilagay nila, kasi kapag ganoon po, hindi na kinakailangan ng supporting documents. Yun ang diskarte nila. Kaya, di ba, sige, lalagay nila purchase of information, 50,000. Hindi mo na kailangan na mag-attach ng kung ano man yan. Kasi yung ibang parte kasi ng winaldas doon sa confidential funds, kinakailangan ng ng proof na naging successful yung pinaggastosan mo. Pero kung purchase of information, yung gagamitin mong dahilan, mabilis lang yun. Kapirasong papel lang, acknowledgement receipt lang, that's it. Wala nang kahit na pong attachment. Tapos doon sa issue ng manananggal, idagdag ko lang, no, kung babalikan natin yung statement ng National Bureau of Investigation, hindi po totoo yan na pinuntahan yung mga lugar na yan. Kasi sa kanilang handwriting analysis, doon po sa 5,000 acknowledgement receipts, 7 people lang ang gumawa niyan.
Di ba? So, kaya, bagamat nakakatawa, nagiging joke na lang yung manananggal at Superman, kasi hindi naman talaga totoo na nangyari yan. Dahil dinoktor lang yan, ginawa-gawa na lang yan, yung mga pirma na yan, na ginawa ng acknowledgement receipt So, ni ibig sabihin yun, Sara Duterte. gumawa ng paraan para makabulsa. Oo, gumawa lang. In fact, sumobra pa nga sila eh. Sumobra sila ng 150,000. Kasi napakabilis lang gumawa ng resibo, di ba? Isang papel lang yan. Sige, pahingi pa nga ako isang papel dyan. Lagyan mo ng 75,000 o dalawa yung sobra. So, dahil sa kakagawa nila, yun ang nangyari. And maganda rin yung punto. Nakalimutan ko lang kung sino. No? May isang mambabatas na ang sinabi nila, wala na silang pakialam sa rules eh. Kasi naging complacent na sila. Naging kampante na sila na hindi sila sisilipin. Yun ang naging nasa mindset nila. Sige, hayaan nyo na. Confidential naman ito eh. Hindi naman ito lalabas sa publiko. Sige, kahit doktorin nyo na. Kasi halatang halata, hindi naging maingat eh. Talagang nasanay kasi complacent sila. talagang kampante. Nasanay sila na, Nasanay sila sa Davao City. naanak sila ng Diyos doon. Di ba? Oo. Remember 2.5 billion ang total na naging CIF ni Sara Duterte nung Oo. siya ay mayor. Oo. No? Yun, hindi na audit eh. Hindi nga natin alam kung talagang nagamit sa tama Oo. yung Hindi, 2.5 nasanay billion. talaga. Kaya nasanay Nasanay, talaga sila. nasanay. Akala nila dito sa OVP at sa DepEd, kaya uli nilang gawin yung mga yun. Hindi kasi nila lubos maisip na si PBBM na sinasabi nilang weak leader, diretso pala. Di ba? O, di Tama. ba? Kaya tayo may impeachment dito para malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Correct. Dapat samantalahin ni BP Sara, dapat nga pumunta siya ro, siya na magpaliwanag eh. Oh, hindi totoo yan, ganyan, hindi totoo yan, wala akong... Baka paniwalaan Diba? pa siya ng mga senador, di ba? Dapat Baka paniwalaan pa siya ng taong bayan dapat kung siya yung mismo. marap, wala akong ninakaw, ito ganyan, ito ganon. Kaso hindi niya ginagawa kasi mahirap ipaliwanag. Saka gusto ko lang idagdag, ka-coffee, panelista, parang gina-justify nila yung tungkol sa acknowledgement receipt lang sa purchase of information by saying na yung ibang information na pinapurchase nila, inaalam nila kung kapag nagpunta ang Vice President for instance sa isang lugar, kung safe ba siya. Parang mali yun, di ba, ka-copy? Kasi meron na siyang meron na siyang security detail, BPSP. 400 plus. In 2022, 400 plus yan. Tapos recently, 300 plus. So, bakit pa sila bibili ng information para lang malaman na si VP Sara Duterte ay walang threat sa kanyang buhay kapag nagpunta sila sa isang lugar. So, palagay ko, ginagawa lang reason yan, alibay na lang yan, ka-coffee, na para ma-justify pa rin yung pagbili ng information ng walang mga resibo. Sino nga naman magtatangka sa buhay ni BP Sara kung ganyan karami yung bodyguard? Correct. Di ba?